Hello mga manay! Welcome sa ating kusina, and for today's video, alam niyo na kung anong lulutuin ko. So meron akong munggo at eto, sinong kumakain ito? Spinach. Dapat nga dinamihan ko, konti pala. Akala ko kasi marami na yung nabili ko. Then meron tayong sibuyas, kamatis, luya, at patay yung aking isasahog sa ating munggo. Meron na rin akong bawang nasa rep. Mistak ako. Yan, gulay tayo for today. So magsalang na tayo ng ating paglulutuan dahil marami-rami ito. So ang gagawin natin, maglalagay ako ng oil dahil igigisa natin yung ating mga pangsahog dito. Ayan, mainit na. So maglalagay tayo ng bawang natin. Then syempre ilalagay na rin natin yung kamatis, sibuyas, luya. So, yung luya, pampatanggal din ng lansa. Sa munggo, maraming luto, no? Maraming iba't ibang technique. Pwede kayo maglagay ng bagong alamang, maglagay ng mga iba't ibang gulay. Ganun minsan ginagawa ko. Minsan naglalagay ako ng alugbati. Sarap din yun. So, ngayon, eto naman. Dahil naghahanap sila ng gulay. Then, kapag lanta na, naamoy nyo na yung aroma ng inyong mga ginigisa, ilalagay na natin yung ating karne. Kung ayaw nyo ng pata, pwede rin naman kahit chicharon, di ba? Chicharon, ilalagay natin yan. Or cubes lang, pwede na, katalo na yan. Malasa na yan. Eto, yung gamit ko is yung, alam mo yun yung talagang paalang talaga ng baboy, hindi yung part na may laman. Kasi pansin nyo, ayan o. Kasi malasa to. Tsaka mura lang to. Sa palengke, dun sa binibilhan ko, laging bagong katay. Basta madaling araw lang kami pupunta talaga. Eto, nasa 150 isang kilo. May pangsahog ka na, pampalasa, diba? Sa munggo mo. Eto yung masarap eh. Sa munggo yung pata. Tatakpan ko muna yan. Then, mamaya ako babalikan. Okay, check na ulit natin. Bango. Asahan nyo na yun kapag nagluluto ako, mahilig talaga sa gisa-gisa. Kahit, sinigang. Ginigisa ko pa. Then dito, dahil diba, matagal palambutin yung pata at matagal din palambutin tong ating munggo, isasabay ko na yan dyan. Para habang lumalambot yung munggo, sabay din lalambot yung ating pata. Mamaya na ako maglalagay ng pampalasa patis. So, maglagay tayo ng maraming tubig. Tapos, dadagdagan pa natin ulit yun kasi sisipsipin yun ng ating munggo. Kaya, paano kayo magmunggo, mga manay? Masarap din to haluan ng gata, ah. Minsan, itatry ko yun. Lagyan natin ng gata ang ating munggo. May natikman akong garong luto, eh. Ang sarap. Then, takpan natin. I-check nyo yan kapag tingin nyo ay kumukulo na, tas lalo na kapag nababawasan ng tubig. Kasi kailangan magdagdag para hindi masunog yung munggo natin. So, check na natin. Eto kung papansin nyo, di ba? Umalsa na yung ating munggo. At yung sabaw natin, kumonti na kasi nasipsip na nga ng munggo natin. So, magdadagdag na tayo ng tubig. Yung anak ko nga palang babae na si Love. 12 years old lang siya. Pero, ngayon, nag-start na siyang manood ng mga pagluluto ko. Kaya siya yung nagka-camera sa akin. Kasi gusto daw niya matutunan kung paano niluto. Lalo na yung mga paborito niyang ulam na niluluto ko. Gusto niyang malaman. Para daw, kayang-kaya niya nang lutuin. So, nilagyan ko muna siya ulit ng another 1 liter ng tubig, then mag-a-add na lang ulit ako kapag naiga pa yan kasi mamaya aalsa ulit yung ating munggo. Takpan ulit natin.
I-check na ulit natin. Tuyot na yung ating munggo. Naubusan ako ng patis dito kaya nagpakuha ako doon sa tindahan. So maglalagay pa tayo ulit ng tubig. Pang 3 litro na tong tubig na nilagay ko. Dagdagan ko pa kasi gusto ng mga bata ngayon is yung masabaw yung munggo. So pang ano to, pang 4 na litro. Marami kasi yung munggo na nilagay ko. Pang stock na rin kasi to. Yan, halu-haluin ko lang. Mamaya na ako maglalagay ng patis. Kasi inutusan ko, pumunta pa ng tindahan. Takpan ko ulit. So, timplahan ko muna kasi dumating na yung ating patis. Pwede rin kayo maglagay ng asin. So, titikman ko rin ito kung lalagyan ko pa ng asin. Medyo matigas-tigas pa yung ating pata pero malapit na rin naman yan maluto. Then, maglalagay din ako ng cubes. Kasi dapat maglalagay ko ng hibe. Eh, walang makita kaya na lang maglalagay na lang tayo ng shrimp. Yan. So, marami-rami din yung sabaw. So, papaigahin pa natin ng konti yan dahil nga para mapalambot pa ng konti yung ating pata. Takpan ulit natin. Check ulit natin for the last dahil tingin ko mas okay na to dahil kanina tinikman ko siya at kailangan pa ng konting alat. So, maglalagay ako ng asin. So, ito nga palang ating munggo kung papansin nyo ay masabaw, no? Kasi yan ang request nila. Pero meron akong recipe ng munggo na malapot naman. So, iba-iba kasi yung gusto ng mga tao, no? May gusto sobrang lapot, yung pagkamunggo, or yung gusto naman is masabaw gaya nito. Ito kasi kapag lumamig, magiging alam mo yun, yung sakto lang yung pagkasabaw at malapot niyan. Mukha lang siyang malabnaw kasi nga mainit pa. Pero kapag yan ay lumalabig, makikita mo yung saktong pagkakaluto niyan. Tapos yung ating pata ay malambot na kasi tinusok-tusok ko na yan kanina ng tinidor. So, ang last part natin is maglalagay na tayo ng gulay. Pero, papatayin ko na yung apoy. Pag itatalbog ko tong spinach. Yan. Kasi maluluto na po yan sa init. Pwede kayo maglagay ng malunggay, dahon ng ampalaya, or bunga ng ampalaya. Ganon, naglalagay ako ng ganon. So, ito na yung mga isa sa mga technique ko. Nilagay ko siya sa tub. Tapos, nire-reheat na lang namin. Dahil nga sobrang busy ng inyong ina. So, isa to sa mga ginagawa ko para yung mga anak ko is namimiss kasi nila yung luto ko. So, pag bumibili sila ng lutong ulam sa labas, hindi sila kumakain ng maayos. So, ito na yung ginawa kong technique para kahit paano pag biglang meron akong mga shoot sa labas, napapakain namin sila na luto ko pa rin. Ayan. Nako, kung nandito kayo, ang sarap nito. Masasabi ko, tara, kain na tayo. O, baka sasabihin naman ng iba, Manay, nilagay mo sa plastic. Safe po ito sa microwave. So, pwedeng-pwede po yan sa microwave. At marami na po ang gumagawa nito. Kaya tingin ko naman ay safe naman. At yung pagkain po namin, hindi tumatagal naman ng buwan. 2 days, pang 3 days lang, ganon. Ganon pag nagluluto ako. Or matagal na yung 1 week. Kaya every week, bagong luto lahat yung ulam. Okay, ito na, luto na. So, ayan lang mga manay. Bali, ayan, nakapaglagay na po ako sa 4 na tub na tig 750 ml. Marami pa akong tira doon kasi marami tong munggo na niluto ko. So, ganyan lang karami. Isang ganito, isang pang-ulam na namin yan. Pero minsan nagiging dalawa kasi yung mga anak ko gustong-gusto nila yan sinasabaw. Lalo kapag may pritong isda. So, sana makapulot sa inyo ng dagdag idea yung pag-iimbak ko ng pagkain. Lalo na kapag mga ganito nga, pag busy ma'am ka, isa tong technique para matry ninyo at I'm sure na magugustuhan din ng inyong pamilya. Para kahit wala ka sa bahay, ramdam nila yung luto mo. Kasi andun yung masarap na timpla na nais nila. So, yun lang.